spite of the people, all they that see and laugh me to scorn. They shoot out the lips, they shake the head, saying, He trusted on the Lord, that He would deliver him. Let him deliver him, saying, He delighted in him. But thou art he that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from the mother's belly. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. My bowels have compassed me, strong bowels of Bashan have beset me round. They gape upon me with their mouth as a ravening and a rolling lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like was melted in the midst of my bowels. My strength and dried up like a parched, and my tongue cleaved to my dew. And thou hast brought me into the depths of death, for dogs have compassed me, and assembly of the wicked have enclosed me, and dispatched my hand and my feet. Pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo po'y pumagkit at manalangin. Dakilang Diyos naming Ama na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kaming dinako sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang kami po ay sumamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay, sa pag-iingat, sa kalakasan na meron po kami na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa sandaling ito. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat isa na tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon, ang mga ngaral ng inyong salita, Panginoon, maging sa makakarinig nito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sapat na talino, ng karunungan upang maunawaan po namin ang inyong mga salita, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na kumilos at humawak sa amin sa sandaling ito. Kayo po ang siyang maitaas, kami ay maibaba. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit ng 2 himno. May mga kopya po tayo na nalagay dyan. Sige po, awitin natin ang mga hymnals. Standing on the Promises. Sige po, ibibigay ko na lamang ang lyrics. Sige, awitin pa natin. Standing on the Promises.
page number 52. Ayan, Standing on the Promises, page number 52. Standing on the Promises, page number 52. Ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Chorus. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Verse number 2. Standing on the promises that cannot fail, when the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall Prevail, standing on the promises of God. Chorus. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Verse number 3. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Back to chorus. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Verse number 4. standing on the promises I can, Listening every moment on the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Tayo naman po ay dumako sa page number 9. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, page number 9. Ready, sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, hath provided. great Is thy faithfulness, Lord, unto me. Verse number 2. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is
is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Verse number 3. Pardon for sin and of peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Chorus. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po yung makakaupo na. At tawagin po natin ang ating special number. Are you standing at the crossroad, wondering which road you should take, and you're dreading the decision and a possible mistake? But the will of God won't lead you, where the grace of God can keep you. You will never be out of His care. Remember that the Lord's already there. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. You are waiting to hear thunder and see lightning in the sky. Oh, but God can work His wonders through a still small voice inside. Just keep listening and learning and continue on your journey, following the one who is the way.
never too far from wherever you are. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. Magandang umaga mga kapatid. Hello. Baka parang hina ng ating power ng ating. Alright, tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay magbasa na ng salita ng Diyos. At sa oras na ito ay tutungo na po ako sa last topic ko regarding the Master of all, our Savior. At pinag-usapan po natin ang buhay ng babaeng may issue of blood, nung hawakan niya ang laylayan ng Panginoon,
that God is the master of disease. Siya po ang merong kakayahang magpagaling ng may mga karamdaman. At doon sa Mark chapter 4 verse 35 ay pinag-usapan natin ang master of the deep. Ibig sabihin, He has the power over the creation. Mula sa mga bagyong dumaan ay kaya niya po itong pakalmahin. At pinag-usapan po natin yung the master of the demonic or demoniac, yung bang may kakayahan ng Diyos na kontrolin ang mga bagay na gawa ng dyablo. At kayang pagalingin din ng Diyos. And this time, tutungo naman po tayo sa buhay ng isang lalaki na meron po siyang anak na 12 taon na babae at ito po ay patay na. Pero ipinakita ng Diyos that He has the master, that God is the master over death. At yan na po ang pag-uusapan po natin. Pero ang gagamitin po nating gospel ay hindi po sa Marcos, kundi sa Lucas. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin Luke chapter 8. At welcome ulit sa nakasama nating kaibigan pang second time na, no? Si Hans, tama ba? Hans, okay, taga IBC pa to. Okay, salamat Hans, ha? At nakasama ka namin ngayong umagang ito, ano? Ibig sabihin, sanay kang gumising ng umaga, ha? Alam, problema sa mga mananampalataya, yung gumigising ng umaga. Okay? At buti na lang, andyan si Hans at saka yung 2 bata dito at ako, merong nakikinig ng awit ninyo. Ano? Ang hirap pagka walang nakikinig. Alright, Luke chapter 8, verse 41 and 42, and then tatalon po tayo ng 49 hanggang verse 56. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa at meron po tayong titingnang mga mensahe regarding po dito sa pagmiministeryo ng ating Panginoon sa pagbuhay ng isang batang babae na patay na pero binuhay muli ng Panginoon. At hindi na po ito bago sa ating mga pag-aaral. Luke chapter 8, verse 41 and 42, and then jump to 49. Ready, begin. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying, but as he went, the people thronged him. While he yet spake, there cometh one from the ruler of synagogue, verse 49, synagogue house, saying, To him thy daughter is dead, trouble not the master. But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not, believe only, and she shall be made whole. And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. And all wept and bewailed her. But he said, Weep not, she is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise. And her spirit came again, and she arose straightway, and he commanded to give her meat. And her parents were astonished, but he charged them that they should tell no man what was done. The master of death. Jairus' daughter is dead. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito na kami po ay dinala ninyo sa inyong bahay-sambahan. Iba't iba po ang aming mga lugar na pinanggalingan, pero narito kami sa isang tahanan po ninyo para po tupdin ang inyong mga salita na wag po namin kalimutan ang pagkakatipon. Salamat po sapagkat sa sandaling ito ay narito kami para po sumamba. Pasalamatan namin kayo at lisanin ang lugar na ito na pinagpala. I-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo po ang bawat isang mananampalataya, maging ang mga ilang kapatiran na nakakasama po sa online ministry. Bless the word, bless the messenger, bless the speaker, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Salamat sa Panginoon sapagkat ang huli po natin pag-uusapan ay isang bagay na ayaw pag-usapan ng tao. Yung tinatawag pong kamatayan.
yung tinatawag pong pagtigil ng tibok ng puso. Pag pinag-uusapan po ang pagdalaw sa patay, ayaw ng tao yan, ano? Yung bang nakikita yung patay sa loob ng kabaong. Bagamat iyan po ay hindi kayang pasubalian na kapag may namamatay, pupuntahan natin sapagkat iba po talaga ang paghihinagpis ng mga taong dumaraan sa kamatayan. At itong pong ating pag-uusapan ay isang tao na merong katungkulan, tao na kilala. Siya po ay merong nakakabit sa kanyang pangalan at ang sabi po ng ating binasa, "Behold, there came a man named Jairus." Okay? At ang taong ito, ang sabi niya, he is a ruler of the synagogue. Ibig sabihin, siya po ay kilala. Siya po ay leader. Siya po ay nasa political position kung saan siya po ay nangangailangan ng tulong. And this time, mga kapatid, I do believe also na ang taong ito ay may pera, kilala sa lipunan. In other words, meron siyang kakayahang dalin sa isang magandang lugar, mataas na ospital, para po matulungan ang kanyang anak. But at this time, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, he was a ruler of synagogue and he fell down at Jesus' feet. This time, mga kapatid, wala nang magagawa yung kanyang kapangyarihan. Wala nang magagawa yung kanyang posisyon. Wala na rin magagawa yung kanyang koneksyon para tulungan ang naghihikahos o yung nag-aagaw buhay na kanyang anak. Mga kapatid, totoo naman po yan, kahit na mayaman ang tao kapag pinag-uusapan na ang deathbed, ang brink of death, ang shadow of death, mga kapatid, wala na itong pinipiling estado ng buhay. Kahit mayaman ako, kahit mayaman kayo, mahirap tayo, maganda ang kalagayan natin, everybody will face death. Mamamatay po tayo lahat. Tama po ba? Ako'y mamamatay. Yung mga napapanood kong mga hero, ano ba itong mga napapanood ko, ate, mga pinapanood natin sa bahay, na akala natin mga immortal. Hindi na, mga kapatid, may hangganan. Si Superman nga, mga kapatid, namatay na, yung part 1 eh. Si Christopher Reeves eh. Diba? Mayaman, Man of Steel, faster than light, faster than the bullet. Pero mga kapatid, may kahinaan din eh. Nagkakasakit din eh. Mga ano lang naman yon, mga cartoons lang naman yon, mga ano bang tawag sa mga ganyan pinapanood natin? Mga sci-fi lang, mga myth lang naman. Pero in reality, mga kapatid, sa buhay natin na nakatungtong dito sa ibabaw ng lupa, lahat po ay mamamatay. And that's number 1, the reality of death. Ang sabi ng verse 49 na binasa po natin, verse 42, he had only one only daughter. Bilang mo, kaisa-isa mong anak mamamatay, 12 years old. Sino 12 years old dito kanina? Tinatanong ko. 12 years old? 12 years old. Oh, kaisa-isang anak. Buti na lang, marami kayong magkakapatid. Oh, sino pa rito 12 years old? Iisa lang ba? Oh, he had only one daughter, ang sabi po ng verse 42. About as she lay dying, naghihingalo, mga kapatid. Ang iniisip ko dito ay nag-aagaw buhay na siya, mga kapatid. Ang pangit ng sound system ko. Ano nangyari? At parang sinasabi rito ni Jairus, wala na siyang pwedeng lapitan, kundi ang Panginoon. At ang sabi ito, while he yet speaketh, there cometh one from the ruler of the synagogue, yung kapwa niya politician, yung kapwa niya ruler. Ang sabi diyan, thy daughter is dead. Mga kapatid, nakakalungkot yan. Mga anak, pagka sinasabing ang nanay mo patay na, ano kaya magiging pakiramdam mo? Ang tatay mo patay na. Ang anak mo wala na. Lalo na siguro yung mga batang nasa sinapupunan. Pag walang tibok, mga kapatid, nag-iba na. Nag-iiba yung aura natin, nag-iiba yung damdamin natin. Sige lang anak, go ahead na. Silently you go. At may blessing ka na sa Panginoon. Nag-joyride ka ha? Joyride, o sige.
Sino magbubuk? Ikaw na. O, magbook ka na. Yung pang-eroplano. Ha? So the reality of death, mga kapatid, totoo ito, mga kapatid, mangyayari ito sa akin, mangyayari ito sa inyo, na titigil ang tibok ng puso ng tao. At ang sabi ng Panginoon dito, lagi nyo ito naririnig sa akin, mga kapatid, pag kayo ay kasama ko sa lamay o tayo ay naimbitahan magsalita, that death is sure. Surprising. Shocking, nakakagulat ito. Ibig sabihin, death is inevitable. Hindi ito maiiwasan. Ang sabi ni Thanos, I am inevitable. Si Thanos, di ba, nung naisuot niya yung mga singsing, sabi niya, hindi na daw siya mamamatay, mga kapatid. Hindi daw niya maiwasan daw. So, ibig sabihin, mangyayari ito sa akin. At nararamdaman na po natin, nakikita po natin yan. Di ba, nanghihinata tayo, nadali na tayo mapagod, nagkakasakit tayo. Why? Bakit nakalagay ang kamatayan sa tao? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Hindi man niya harapin ang kasalanan o ang kamatayan, pero ang ginagawa ng kasalanan ay unti-unti siyang patayin. Tulad ng ano? Mga bisyo. Mga grudges sa buhay. Di ba? Hindi pa tayo patay, pero unti-unti tayong papatayin. Pag sinabi kong mga bisyo, nako mga kapatid, lahat ng klase ng bisyo. O nung isang araw lang mga kapatid, inabutan ako ng 12 o'clock ng madaling araw, going to Provident. Nagulat ako, bakit merong nagtatakbuhang mga motor, nagmamadali, maya-maya yung nakamotor, mga lalaki naman nagtatakbuhan din. Doon pala sa dulo ng Provident, mga kapatid. First time ko lang nakarating doon. Yung dulong-dulo pala noon, naiilog na. Sabi ko, maya-maya, biglang may dumating na mga patrol muna. Patrol. Aba, maya-maya sumunod, ambulans. Sabi ko, saan pupunta yung mga taong doon? Aba, mga kapatid, hindi ko na pinansin. Biyahe ulit akong ganun. Pagdating ko ng ibabaw ng tulay, mga kapatid, sa tulay, nagkakagulo rin. Yung pala, meron silang hinahabol doon sapagkat meron lang mga magkamag-anak, magmahal sa buhay na nakaupo lang. Mga kapatid, inundayan ng saksak. Yung pala, adik na. Alam mo, pagka ang adik, wala na. Pag kinukonsinti yan at talagang walang balak dalin sa rehab yan, mga kapatid, ang susunod na patayin yan, mga kapatid, yun mismong nasa loob na ng bahay. Ang pinakamatinding nakita ko niya, mga kapatid, yung bang unti-unting nauubos yung gamit mo sa bahay. Ang pinakamabigat na droga na binanggit ng ating enforcement sa PIDEA, alam niyo kung ano? Yung klase ng drugs na zombie. Yung bang, sa Amerika marami yan eh. Yan dyan lang sa siyang tabi. Wala nang pakialam. Palakad-lakad lang. Gaganyan-ganyan lang. Tapos may mga isang oras na nakaganyan. Wala. Niluto na ng gamot, mga kapatid. Tapos ba naman sa sobrang tindi ng lulong ng droga, mga kapatid, dahil wala nang maibenta. Alam nyo, nakita ko, bit-bit ang inidoro. Tinungkab yung inidoro, mga kapatid, maibenta lang. Birin nyo, ganun katindi. Hindi man humarap muna sa kamatayan, pero ang kasalanan ay gumagawa ng paraan para untiin tayo patay-patayin. Sa pagkain, sa stress sa buhay, di ba? Problema sa loob ng tahanan. Now, the reality of death will come anytime. Pero ang sabi dito ng Biblia, they are inevitable, inescapable, and indefinite ito, mga kapatid. Walang katiyakan, walang nakakaalam ng tamang oras, araw o buwan, pero ito ay appointed time ng tao sa Panginoon. Kaya maganda, bago tayo mamatay, mga kapatid, nagagawa natin ang mainam na buhay. Ano po yung mainam na buhay? Naglilingkod sa Panginoon. Nagagawa mo ng ayos ang buhay mo. Tama sa harapan ng tao, tama sa harapan ng pamilya mo, tama sa harapan ng mahal mo sa buhay, higit sa lahat, tama ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Kaya ang tao, mga kapatid, kung alam lang niya na magwawakas ang kanyang buhay, hindi ko rin maintindihan kung akala ng mga tao,
habang buhay silang mananatili sa ibabaw ng lupa. Trabaho ng trabaho, sige, gawin niya yung gusto niya. Walang panahon sa Diyos. Nakakalungkot, di ba mga kapatid? Walang pakialam. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Mga kapatid. Kaya po ang kamatayan, may mga iba't ibang klase. Meron tinatawag na physical death. Pag sinasabi po nating kamatayan, mga kapatid, hindi ito yung pag namatay ka, magiging abo ka na. Hindi po ganon. Yung kamatayan means separation lang. Yung buhay na nakikita mo ngayon, yung pagtibok ng yung senses mo, mga kapatid, pagdating sa kabilang buhay, tuloy-tuloy yun. Ang mababago lang dyan, yung physical natin mabubulok pero yung senses natin, being soul and spirit, mga kapatid, andun pa rin. Kasi may mga paniniwala kapag namatay tayo, annihilate na, nagiging abo. Mga kapatid, kung ganon, ang turo sa atin, ay bakit pa tayo mag-church? Magiging abo din naman pala. Wala din naman palang judgment. Wala din palang hatol na gagawin ang Diyos. Mga kapatid, doktrina itong tinuturo natin. Matutunan ninyo na ang kamatayan pala ay judgment ng Panginoon. Kasi kung walang kamatayan, mga kapatid, walang hatol ang Diyos, ang tao papetiks-petiks lang. Kaya dapat naririnig niya na ang kamatayan, totoo ito. Kaya dapat magseryoso ang tao sa kanyang paglilingkod. Bakit? Kaya may kamatayan, mga kapatid, kasi kahatulan niya ng Panginoon sa kasalanan. O purihin ang Panginoon. Kung hindi man tayo sa kamatayan magkita ng Panginoon, anong gusto natin? Rapture na lang. Mag-rapture na lang tayo. Yung bang in a twinkling of eye, kuhain na lang tayo ng Panginoon. Wala nang malalagotan ng hininga. Pero everybody will pass through death. Lahat tayo dadaan doon. Lahat tayo doon ay haharap. Yung physical death, again, mga kapatid, ang death means separation. Paghihiwalay lang. May physical death. Ano ibig sabihin? Yung katawan at yung kaluluwa at espiritu mahihiwalay sa katawang nabubulok. That's why it is physical death. Yung nakikita natin sa kabaong, physical death yun. Nahiwalay na sa kanya ang kaluluwa at espiritu. Mga kapatid, naintindihan nyo? May naghihiwalay. Yung katawan na nakikita nyo ngayon, nabubulok ito, nasisira ito, kumukulubot ito, di ba? Nagkakasakit, iyon yung separation doon sa kaluluwa. At yung kaluluwa at espiritu, mga kapatid, iyan ay haharap sa Panginoon. That is physical death. The other one death is spiritual death. What is spiritual death? Ito po yung kaluluwa at espiritu na ayaw kumilala sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Siya ay nahiwalay sa Panginoon. Siya'y mamamatay kung hindi siya nakakilala sa Panginoon, hindi siya patungo sa Panginoon. Saan siya patungo? Patungo siya sa impyerno. That's why it is called spiritual death. Patay. Kaya yung kaluluwa, mga kapatid, kinakailangang makakilala sa Panginoon para siya'y mabuhay. Because spiritual death, mga kapatid, patay kasi walang pagkakilala sa Panginoon. There is another call, what we call the second death or eternal death. Yung eternal death or spiritual or final death, ito po yung pagkatapos mahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, yung kanyang kaluluwa forever doon sa impyerno, sa lake of fire. Now, ang sabi po dito, death and hell were cast into the lake of fire. Yung kaluluwa na nasa impyerno, sa final death, mga kapatid, nasa paghihirap na ilalagay pa at itatapon pa sa tinatawag na lake of fire. So mga kapatid, that is eternal. That is final death. Iyon yung ayaw natin mangyari sa mga mahal natin sa buhay at ikaw na nakakilala sa Panginoon, mararanasan ang lahat ng kamatayan na ito, mga kapatid. Pero yung klase ng spiritual at saka final death, mga kapatid, huwag mangyari. Anong gusto natin? Pagka namatay tayo, gusto natin sa Panginoon tayo. Huwag tayo magkaroon ng tinatawag na spiritual death, yung bang panghabang buhay na pagkahiwalay sa Panginoon. Mga kapatid, kaya po tayo nagso-soul winning, kaya po tayo nag-evangelism, nagtuturo po tayo ng mga bata.
Bakit? Sinasabi natin sa kanila, kinakailangan nilang makilala ang Panginoon para hindi sila habang buhay hiwalay sa Diyos pagdating ng araw at pagdating ng kamatayan. Mga kapatid, that is the reality of death. Isipin na ninyo kung sino ang dapat makakilala sa Panginoon. Kung hindi sila makakakilala sa Panginoon, mga kapatid, walang pinag-uusapang religion dito. Whether you are a Baptist, you are born again, you are Pentecostal, anumang relihiyon, mga kapatid, it will not save you. It will not save us. Ang tanging makapagliligtas lang ay yung sinabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang inilagay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Kung sino man daw ang sasampalataya sa Kanya, should not perish, but have everlasting life. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat tayo na ang mission ng church natin is to let the people know about the Christ. Na mararanasan nila ang physical death, pero sana wag maging spiritual death at wag yung final death sapagkat iyan po ay damnation ng kaluluwa. Birin mo, panghabang buhay na sila doon. Wala kang mabibiling mineral water doon. Nakakalungkot lang, di ba? Ewan ko kung naban na, ha? Yung sinasabi nung isang celebrity na LGBT, napapanood nyo yun, ang galing niya, nagpapatawa siya. Marami siyang ino-okray ng mga artista. O, naban yung kanyang TV noontime show. Na-suspend. Bakit? Pinaglalaruan niya at pinagtatawanan niya na ang karamihan daw sa mga bakla mapupunta karamihan sa impyerno. At masayang-masaya daw sa impyerno. Mga kapatid, lagi daw may beauty pageant doon. Baka daw sa sobrang ingay ng mga LGBT doon, umalis si Satanas. Biro nyo, mga kapatid, in the national TV, ganun lang ang light ng kanyang paniniwala. It is gnashing of teeth. Well, na kung saan ang apoy ay hindi namamatay. There is a total darkness. There is a worm that dieth not. Ang sabi ng Bible. Tapos sabi pa niya, hindi po pwedeng walang bakla sa langit. Mga kapatid, walang karumar-dumal o walang unclean thing sa langit. Lahat doon ay banal. Bino mo, sabi pa niya, meron daw bakla sa langit, mga kapatid. We love them. Mahal natin ang mga community ng LGBT. As much as we can, we love them. We want them to know about the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, bakit daw? Kasi ang gaganda doon ng suot ng mga anghel. Hindi daw po pwedeng walang nag-aay sa mga anghel na bakla. Sabi niya ganun. Sabi ko talaga. Later, anong ginawa niya? Nag-sorry. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Because they are blinded. Bulag sila sa salita ng Panginoon. Kasi merong isang pastor na nag-share sa kanila on the stage. So talagang sinasabi, kinakailangan mo makilala si Kristo, kinakailangan mo tanggapin si Kristo, ang dugo ni Kristo ang makapaglilinis sa iyo para mapunta ka. Mga kapatid, yung acceptance ng salvation, pinaglaruan nila. Mga kapatid, hindi naman tayo easy bilibisim na tanggapin mo lang si Kristo, papasukin mo lang siya, ganun. Mga kapatid, ang tunay na tumanggap kay Kristo ay binago. Nabago ang buhay. Meron siyang konsensya na kung saan, dahil meron siyang espiritu, hindi niya maa-attempt na wala siya sa Panginoon. Bakit? May Kristo siya sa kanyang puso. Ang hinahanap ng kanyang puso, ang ng kanyang espiritu, dahil tinatahanan ni Kristo yung kanyang puso na naglilingkod sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Kaya hindi po pwedeng Kristiyano ka, nagdadalawang isip ka para sa Panginoon. Tama po ba? Kaya hindi natin ma-attempt, magtatanong na lang tayo bilang tao, ligtas ba talaga sila? Kasi kung tunay silang ligtas, may manifestation sa kanila na hindi nila pipighatiin ang kaluluwa, ang espiritu ng Diyos na wala sa Panginoon. Kung tunay na ligtas. Kasi kung tunay na ligtas yan, mga kapatid, maghahanap yan para manalangin, maghahanap yan para maglingkod, gagawin niya ang para sa Panginoon. Pero ang tanong, where are they?
Kaya ang church natin, mga kapatid, hindi humihinto. And I encourage myself, mga kapatid, kung talagang dumating sa pruning ang ating church, alam niyo yung pruning, mga kapatid? Yung pruning, talagang may tatapyasin ng Panginoon sa church. Hindi ka nagagamit Tatapyasin, mga kapatid. Masakit ka sa mata. Diba sa puno, para bumunga, anong gagawin ng Diyos? Binabawasan Diba? Pinapausukan pa nga Sa ubas, ganun ang ginamit. Pagka mayabong na siya, para lumitaw ang tunay na ubas at hindi siya maliliit, para lalo siyang maging pintog, mga kapatid. Tama ba yung salita ko? Maging pintog. Anong ginagawa ng farmer? Tinatanggal ang mga sanga. Para yung nutrients mapunta dun sa ubas. Para maging hitik siya. Mga kapatid, ang church natin will come to the point that we will go through pruning. At yung matitira, na yung tinatawag nating remnant, magtrabaho tayo, maglingkod tayo sa Panginoon, mag-akay tayo ng kaluluwa. Sapagkat yung pag-akay ng kaluluwa, yan lang ang magiging reward mo sa langit. Hindi pagdating mo sa langit, sasabihin mo, Panginoon, ito yung aking mga natrabaho. Ito yung 1,000,000 na trabaho ko. Mga kapatid, it will just become futile sa harapan ng Panginoon. Kahit sumweldo ka, kahit magkaroon ka ng magandang posisyon, hindi mo yan maihaharap sa Panginoon. Lahat yan ay dumilang, sukal. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Sukal lang. Lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Kaya kung merong pinakamagandang ginagawa ang isang Kristiyano, siya'y tawagin ng Panginoon, siya'y maglingkod sa Panginoon, siya'y maging oo sa Panginoon, and that is the only eternal na pwede nating gawin. While some na sinasabing Kristiyano, mga kapatid, ayun, hindi natin maalaman kung ano na nangyari. Baka katulad na sila ng mga binhi na naihagis sa mga bato, yung iba sa dawagan. Ano pa yung isa? Isa, bato, dawagan. 4 yan Tinuka ng ibon, di ba? Yung iba naman, pansamantalang tumubo, pero dahil nakalagay sa bato, nung uminit, mga kapatid, nalanta. Yung bang okay lang, okay, pero pagka sinubok na sila ng maraming bagay sa buhay, ayaw na nila. Now, mga kapatid, that is the reality of death. Sana po maintindihan po natin yan. Kaya wala po tayong tigil sa pagtuturo, walang tigil sa pagbibisitation. Mga kapatid, itong darating na Sabado, wala tayo, di ba? But I encourage you, siguro, Mami, gusto kong bumalik uli sa taas. I-ready natin. Ang dami natin trucks May mga trucks pa ako sa bahay. Kinakailangan ng tatakan yan. We really have to win souls for Christ. We really have to, mga kapatid. Wala nang ibang katuwaan ng isang kaluluwa, makapag-akay ka rin ng kapwa kaluluwa. Ang hirap lang, diba, maging bayani sa sarili nating bakuran. Totoo lang, mahirap lang talaga. Even sa akin, sa side ninyo, may mga kumag-anak kayo, baka asawa nyo pa nga yan, pamangkin nyo yan, kaibigan nyo yan, napakahirap dalin. Napakahirap dalin, mga kapatid. Totoo naman, sinabi ng Panginoon mas madali pang dumaan saan? Hindi, mas madali pang kaysa, mas madali, tingnan nyo yung talinghaga na yun. Yung kamelyo, mas madali pang dumaan ng kamelyo sa butas ng karayom. Padadaanin mo yung kamelyo. Yung buhok lang nun. Pag nakakuha ka, pasok mo ganun sa karayom, di mo makakapasok. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Kaysa, ano isa? Balikan nyo ngayon, dumalang. Kaysa sa mayaman, na nagyayabang, alam nyo ba, ang pinakamayabang hindi naman yung mayaman Kung sino yung mahirap, yun ang mayabang. Di ba? Now, mga kapatid, the reality of death. Pinahaba ko lang, mga kapatid, pero nalulungkot ako kasi talagang ako'y mamamatay, tayo'y mamamatay. Ayokong katagpuin ako ng Panginoon na pagdating sa kamatayan, wala ako sa Panginoon. Kaya ang sabi dito ni Jairus,
lumapit sa kanya yung kanyang mga kapwa niya kapareho at sabi niya, thy daughter is dead. So reality to mga kapatid, wala itong pinipili. Ikaw yan, pwedeng ako yan. Pwedeng dumating sa panahon na makikita mo, ang nanay mo, ang tatay mo will face death. You have to be strong. Pero bago sila mamatay, they need to know the Lord Jesus Christ. Let them know the salvation. Kaya minsan nakakalungkot, di ba? Kung kailan na mamamatay na, doon pa lang tumatanggap eh. Mas nag-enjoy sa sanlibutan. Biro mo, isa yan sa mga tanong ko sa Panginoon, Panginoon, paano kaya yung mga mamamatay na pero nakakilala sa iyo? Ano kaya reward nila? Ano? Mga mystery yan eh. Pero sa langit na lang natin pag-usapan yung mga kapatid. Okay? The response of the divine Savior, that's number 2. Verse 50. Ang sabi diyan, but when Jesus heard it, He answered him saying, fear not. Pinag-usapan yung una, ang anak mo patay na. Pero ang sabi ng Panginoon, ang response niya, bilang divine Savior, magbigay ng comfort. Oh, salamat sa Panginoon. Ano? Alam mo nyo, ito masarap eh. Kapag ka sa Panginoon talaga, kapag punong-puno ka ng problema, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Lahat ba tayo may kinatatakutan? Opo, Pastor. Katapusan na naman kasi. Lahat ba tayo, kayong mga estudyante, may kinatatakutan ba kayo? Pag oras ng exam, di ba? Di ba? Lalo kapag katapos na yung exam, tapos mag-check na kayo, tapos ang gagawin ng teacher, okay, let us check our exam. Di ba? Ang ginagawa ng teacher, di ba? Pinaparotate pa yung test paper na gaya. Oh, counterclockwise. Tapos mag-check na kayong ganyan, ano? Tapos nakita mo, mga mali yung mga sagot-sagot mo, di ba? Takot na takot ka ngayon. Kasi pagkatapos mag-check, anong gagawin? I-announce mo. Di ba? Milka, 90, okay? Pastor Sam, 87, pababa ng pababa. Tapos tinawag ka na. Di ba? May judgment eh. But the answer, the response of the divine Savior, mga kapatid, huwag kang matakot. Katulad niya, meron tayong mga upcut passer. Taker lang muna, hindi pa sila passer pala. Upcut taker. Grabe, ang traffic kanina, madaling araw na. Mga kapatid, sabi ng anak ko, Dad, kinakabahan ako. Bakit? Nakailang coffee ka ba? Sabi ko. Hindi. Yung paman din, kapag yun ay kinakabahan, naghahanap ng CR. Nasi-CR siya. Kinakabahan siya. Pero ang sabi ng Panginoon, fear not. Oh, katapusan na naman. Ngayon, mga kapatid, ang dami na naman natin mga magte-text sa atin. Alam niyo yung mga cellphone natin, alam na alam pag mayroon tayong mga bayarin eh. Oo. Tapos lahat ng mga nagpapautang, Juan, okay, si Buana, nagre-reply naman na, kailangan mo ng pera ngayon, eto na. Lapitan mo ito. Mga yung cellphone ninyo, nagre-reply. Alam na may babayaran ka. Alam na may utang ka. Ewan ko ba't gano'n? Mami, ano? Ikaw naman, dahil wala ka na maisip, kapit ka naman. Kapit ka sa Bombay, mga kapatid. Kapit ka kung kanin-kanino. Okay? So, yung desperate need ng tao, yung sentiment ng tao, parang wala ng hope. At si Jairus, wala ng pag-asa. Patay na ang kanyang pag-asa. Wala ng kinabukasan. Lost na siya, mga kapatid. Nagpapanik na siya. Nung makita niya si Kristo, wala siyang ginawa, kundi lumuhod siya. No sign of rescue, mga kapatid. Ang nakikita ni Jairus. Ang kanyang kaisipan ay pessimistic. Ano ibig sabihin ng pessimistic? Yung kanyang utak, yung kultura niya, wala na yan. Tapos na yan. Patay ka na dyan. Negative. Rather than become optimistic. Isang paniniwala, ito naging ugali na lagi niyang nakikita na lahat ng bagay ay negatibo. Lahat ay masama. Hindi ka nais-nais, kaya ang magiging resulta niyan, mga kapatid, hopeless. Katulad ng lalaking ito, ang tanong ko lang, mga kapatid, pag dumadating ang ganito, ano ang magiging response natin sa Panginoon? Aaway kayo, parang ang tagal mo nang pinagpe-pray yung pamilya mo, parang ang church natin, talagang slowly. Alam nyo, ano ba tong topic? Parang next year, ayoko na maglagay ng topic. Ang topic natin ay multiply, mga kapatid, pero dumadaan tayo sa pruning. Now, I'm praying, Panginoon, sige,
Hindi man kami mag-multiply quantity by numbers. At least dumami tayo by quality. Mag-mature kayo, tumibay kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. At the effort natin sa Panginoon, i-bless kayo sa pag-aaral ninyo, i-bless kayo sa pagtatrabaho ninyo. While others become hopeless, while others become struggling, wala na. Makikita na lang nila, ganun pa rin ang buhay nila. Walang pagbabago. Kaya anong ginagawa po natin? We always pray without ceasing. We prioritize prayer. We rely on prayer. We acknowledge the prayer. We yield on prayer. Pag pinagsama-sama nyo, ano ibig sabihin? Pray lang. We prioritize our prayer. We rely on prayer. We acknowledge the prayer and we yield ours to Him. Mga kapatid, what will be our response? The response of the divine Savior, fear not. Huwag kang matakot. Believe only, and she shall be made whole. Mga kapatid, ang sarap pakinggan ito. Ang sarap pakinggan ito. Number 3. Andiyan pa ba kayo? Resistance of the devilish leaders. Yung pagtanggi nila. Ayaw nilang paniwalaan. Anong sabi ng verse 51? And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. Bakit hindi isinama ng Diyos ni Kristo nang siya'y pumasok dun sa bahay, hindi sinama yung mga ilang synagogue leader? Kasi meron silang pag-resist sa masama, sa klase ng pagkilala nila kay Kristo. Hindi sila naniniwala. Bakit hindi sila naniniwala? Ang sabi ng verse 53, they laugh him to scorn, knowing that she was dead. Pinagtawanan nila si Kristo. Ang tanong ko lang mga kapatid, bago nangyari ito, meron na bang binuhay si Kristo mula sa mga patay? Kung si Lazaro ang magiging basihan ninyo, pagkatapos pa lang nito, saka pa lang meron. Meron din si Dorcas, pero sa Book of Acts pa yun. Nung dinisperse pa lang sila ng Panginoon. Si Eutychus, sa panahon pa lang ni Pablo, wala pa si Pablo nito eh. Diba? Nagpipreach si Pablo eh. Nalaglag si Eutychus, mga kapatid, patay. Pero mo maghapon yun, patay. Pero binangon siya, buhay uli. Sino kaya? Sa tingin ninyo? Kaya ganun katindi, itong si Jairus na ito, kasi meron na siyang nabalitaan ni si Kristo'y buhay ng mga patay. Bago ang chapter 8, may chapter 7 na nai-record sa Bible na kumalat sa buong Jordan, sa Kanaa, na merong Kristo na bumubuhay ng patay. Tignan nyo. Luke chapter 7. Diba nasa Luke chapter 8 tayo? Chapter? Diba nasa Luke chapter 8 tayo? Tumalon kayo, umatras kayo ng chapter 7. Bakit ganun na lang ang paglapit niya at nagkaroon siya ng pag-asa? Kasi papasok na dito yung the rendition of the deity's power. Yung paghahayag. O, basahin ninyo. Sabay-sabay nating basahin. Bakit ganun na lang ang pagtitiwala ng taong ito na kayang buhayin ng Panginoon? Yung anak niyang 12 years old. And it came to pass, the day after that he went into a city called, anong pangalan ng bayan? Nain. And many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out. Bilhin nyo mga kapatid, ano na to? Nagpuprosesyon na sila. Ano tawag yan? Uso pa ba yan dito sa Silangan? Yung bang pag may patay, ilalabas tapos maglalakad kayo papuntang sementeryo. Meron pa rin yan, di ba? Sa Bulacan nga, meron pang combo eh. Ayan oh, he carried out the only son of his mother, and she was a widow. Balo na yung babae, at yung kanyang anak, patay na, patungo na sila sa sementeryo,
much people of the city was with her. Verse 13, and when the Lord saw, mga kapatid, He had compassion on her and said unto her, weep not. Ang ganda ng sinabi rin ng Panginoon, ano? Tumatangis yung babaeng balo, ang sabi ng Panginoon, huwag kang umiyak. And he came and touched the buyer, and they that bare him stood still, and he said, young man, I say unto thee, arise. Biriin mo mga kapatid, yung kabaong, o wala pang kabaong ito eh, kasi ang mga patay nun, nakaharap lang ng ano eh. Talagang nakalantad mga kapatid. At umiiyak yung nanay. At nung sila'y naglalakad, pinahinto sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, buyer. Young man. Binubulungan niya. Arise. I say unto thee, sinasabi ko sa iyo, bumangkon. And he that was dead, tignan niyo mga kapatid, sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. Mga kapatid, nabuhay. Yung dadali nila sa sementeryo, nabuhay. Sino ang nagpagaling? Sino ang bumuhay? Walang iba kundi sige. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that great prophet is risen among us, and that God had visited His people. Sino to? Ang sabi po dyan, and this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. Mga kapatid, kumalat. At sino ang isa sa mga ginamit yan? And the disciples of John showed him of all these things. Balikan nyo yung chapter 8. Balikan nyo yung chapter 8. Nung pinapasok ng Panginoon ang mga disciples, sino kasamang pumasok sa loob? Tingnan nyo. Yung magkakapatid, ang sabi yan, verse 51, and when he came into the house, he suffered no man to go in. Yung mga ayaw maniwala, pinalabas yung mga synagogue leader. At ang pinapasok lang sa loob ng bahay, sino? Peter, James. Sino daw yung mga kasama nag-shed abroad? Yung ipinamalita na si Kristo'y bumubuhay ng patay. Sino kasama sa loob? Si John din. Mga kapatid, that is ang rendition ng Panginoon. Ganun magpakita ng kapangyarihan ang Diyos. Makikita po natin, bakit natin ginamit yung word na rendition? Nakita nyo po ba? Tignan nyo po And they left him to scorn, verse 53, knowing that she was dead. Pinagtawanan si Kristo, patay na nga, ayaw pa nilang maniwala, pinagtatawanan nila. Pero ang banat ng Panginoon, tingnan po ninyo. Bakit rendition? Unti-unti lang eh. Kumbaga merong parang ginagawa ang Diyos na paunit-unit lang, pakunti-kunti lang, paprose-proseso lang, pero ang gawa ng Diyos, pa-climatic. Kaya ang sabi diyan, tingnan nyo and he put them all out. Tingnan nyo kama. And took by their hand, kama. And called, kama. Ang galing Inuunti-unti lang ng Panginoon. Pinapahayag na ng Diyos kung sino siya. May proseso ang Panginoon. Step by step, mga kapatid. Akala natin, wala na. Tapos na. Patay na kasi. Dead end na. Pero mga kapatid, ang climatic nito, pinakita ng Diyos yung patay na buhay para makilala si Kristo. Mga kapatid, ang sarap sa buhay natin. I will end to this. I will end. Na ang Diyos, minsan parang hindi kumikilos. Pero mga kapatid, unti-unti lang. Unti-unti lang. Hindi binibigla ng Diyos para tayo ay tumibay, para tayo ay tumatag. Yung pagtatanghal nito, parang climatic May kama lahat And cold by, tapos kama ulit, tapos kama na naman. Talagang talagang sinasabi ng Panginoon, pagka ang kama ginagamit sa sentence, ano ibig sabihin? Pause. And he called, pause. And he said, pause. Kama. Ibig sabihin mga kapatid, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, pause ka lang. Pause. Pause lang. Nang hindi maganda, hinto ka lang saglit. And makikita mo,
may prosesong ginagawa ang Diyos. Step by step, blueprint by blueprint. Akala mo tapos na, finish na, pero yung approach pala, kahit dahan-dahan yan, paunti-unti lang, painot-inot, huwag nating kalilimutan ang Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knewest not. Iyan po ang ating hotline. Iyan po ang ating emergency dial number, ang ating direct line, 24/7, sapagkat makikita natin, ano nangyari dun sa anak ni Jairus? Yung 12 years old, nabuhay. Akala ni Jairus, wala na eh. Pero bago yon, nagkaroon siya ng pag-asa. Kasi doon sa chapter 7, narinig niya kay John, kaya palang buhayin ng Panginoon. Mga kapatid, He is the master of death. Kaya kung pagkamatayan na pinag-uusapan, ano ba yung problema mo ngayon na hindi kayang resolbahin ng Panginoon? Ano ba yung problema ng church na hindi kayang resolbahin ng Panginoon? Patay ba tayo sa attendance? Marami na ba tayong mga miyembrong patay na? Matitigas talaga ang ulo? Mga kapatid, wala na tayong pag-asa sa kanila. Sige lang, tuloy lang tayo. Sapagkat ang Panginoon, post by post, kama by kama, may ginagawa ang Diyos sa atin. Huwag ka lang titigil, huwag ka lang manghihimagod. Tuloy-tuloy lang po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na kami ay pinaalalahanan po ninyo na kahit ang kamatayan ay wala pong magagawa. Because even the Lord Jesus Christ, after 3 days and 3 nights, He conquered it. Napagtagumpayan ito. Ang sabi ng 1 Corinthians 15, O death, where is thy sting? Nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Kung si Kristo ay nasa atin, sumasampalataya tayo kay Kristo. He is the master of death. Kabisado ng Panginoon yan. Kaya nga po siya nagsasabi na, Come unto me, all ye that are heavy laden. Dahil may pag-asa. Tumayo po tayong lahat at tayo ay mag-ready na para sa ating paglapit sa Panginoon. Kaya parang tingin natin, wala na, dead end na, wala nang pag-asa. Ako bilang pastor, parang tingin ko ganun din. Ang kinakausap ko dito ay ang aking sarili, ang aking panawagan sa Panginoon. And I could not consider the place of silangan is dead. May magagawa pa ang Panginoon. Tuloy lang tayo mga kapatid. Hindi tayo pwedeng tumigil sapagkat pagtatawanan tayo, sasabihin nilang ang Diyos nila'y patay. The fact is, ang Diyos ay nananatili sa kanyang trono. Hindi nagbabago ang Panginoon. Manatili tayong buhay sa Panginoon. Naglilingkod, gumagawa, ano man ang mangyari sa buhay natin. You can come, sabi mo, Panginoon, thank you for giving me the gift of salvation. The assurance of salvation. Mamatay ako nang walang pag-aalinlangan na sa iyo ko, Panginoon. Na bago ko mamatay, naglilingkod ako para sa iyo. Ginagawa ko ang para sa iyo upang marami akong madalang mga kaluluwa para sa inyo. Dakilang Diyos, sa paglapit po namin sa aking pangunguna bilang pastor, kasama ng mga kalipunan ito, sama-sama kaming lumalapit sa inyo. Tulungan niyo, Panginoon, na kami maging buhay bilang patotoo sa lugar na ito. Bagamat nababalot ng kasalanan ang lugar na ito, ang silangan, ang San Mateo, Panginoon, we are not stopping na huminto para i-share ang salita ng Panginoon.
Tuloy-tuloy lang kami, Panginoon, at patuloy nyo kami palakasin. I-encourage, Panginoon, ang inyong mga anak na patuloy na naglilingkod. Mahirap, Panginoon, dahil kasabay nito ang kakulangan ng mga pangangailangan sa buhay. Kasabay nito minsan ang problema sa tahanan. Sumasabay din ang mga kapusan, ang mga gastusin sa araw-araw. Pero huwag kaming tumigil, dakilang Diyos, sa paglilingkod namin sa inyo. Ang mga anak niyong nagtatapat patuloy, nagtitiwala sa inyo, Panginoon, lagi niyo kami bibigyan ng tamang pag-asa na nakatingin lamang sa inyo. I-bless niyo kami, Panginoon, pagpapalain niyo po ang bawat isa. Ito po'y aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Awit po tayo sa Panginoon at tayo po ay magready na ng ating tithes and offering. Awitin po natin ang kailan pa. Awit po tayo habang tayo po ay nagbibigay sa Panginoon. Go. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag ng pagkakataon na ang lahat. At kung paraw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Number 2. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala nang tayo na po tayo para po sa ating magbibigay at sa ating awitin. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Meron pa ba ate? Kung hindi ngayon, kailan pa? Last. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas?
ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung hindi pala adla ang lahat. Ate, mali ah. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Alright. Again, maraming salamat kay Hans na nakasama natin at magbe-benediction na po tayo. And then, pag-pray lang po natin ang ating pong gawain. Ang gawain po ng Panginoon, tayo po ay katiwala, maging ang inyong pastor katiwala. Hindi ko po ito gawain ito ng Diyos. At patuloy lang po natin gawin ang para sa Panginoon. And then, Sabado ay practice tayo ng choir. Okay? May practice ng choir. And then, Sunday, wala po tayo dito. Ang ating pong Sunday morning ay doon po natin gagawin sa Marikina. Okay? Doon po na tayo magkikita-kita. And then, follow up po natin yung ating mga ilang babaptize. Kung 3 o 2, ay go ahead lang. Sabado ay papalaw ko si Pastor Neil para po maihanda yung baptistry. And then, sa Sunday, bago tayo matapos, doon na rin tayo mag-lunch, ano? Doon na tayo magre-ready ng pagkain natin. Si Sir Venus magluluto ng rice. Yung hindi sunog, ha? Okay? At tingnan natin. Ano yun? Ano yung 8? Akala ko may sinesend. Ha? Anniversary. Oo. Kailan anniversary nyo? This coming Saturday. Okay? O sige, at awitan natin sila muna. Happy anniversary. O, dyan na lang kayo. Dyan na kayo. O, dito kayo. Gusto nyo rito? O, dito kayo. Sige, dito kayo. Halika kayo. Awit kayo. Tara. Pinaalala ni Brother Cyril. Halika, bata. Tara. Dati, pag tinatawag ko kayo, ang bilis-bilis ninyo. Ngayon, pagbabatiin namin kayo anniversary, ang haba na ng uso ni Jenny. Ilang taon na? Ilan na? 5 taon. Ilang taon na kayo? 5 taon po nagtitiis. 5 taon nagtitiis. O sige, awitan natin sila. Happy anniversary. Birthday. Walang birthday. Birthday song? Sino may birthday? Wala pa? O may Sunday pa tayo. O na Sunday. Next week na. Doon tayo sa church niyan. Panagkataon. 13 pa. O sige, hindi bali, okay lang. Sa Sunday na tayo magano, okay? O awitan natin ang dalawang ito ng happy anniversary. Sino sa inyo mo dyan? Para ka nasa sabungan. Iba yung pinakasalam mo ng 5 years, ano? Okay, awitan natin. Happy anniversary. Ready, go! Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Kaya namin kayo binate para sa Sabado, sa Sunday may lunch tayo, di ba? O, ano gusto mong sagutin? Kanin o ulam? Ulam? Ayaw nga kitang kausapin, Jenny. Ano gusto? Ano gusto sabihin mo? Salamat po. Ano lang po sa bahay? Sa bahay lang kayo. Nag-McDo kayo, hindi kayo nag-invite eh. O, pagkatapos nito anniversary. Wala, balik sa trabaho. Kiss pala muna. Kiss muna. Buti pa, sa ganyan talaga, mabate. Ready? Ano ba yan? Yan. Parang nanay mo, hinalikan mo ah. Kiss daw. Ay, naku talaga nga naman. Nakakatuwa kayong dalawa. Dati talaga namang,
Para nung dalaga pa kayo't binata, dala na. Dala na sila. Okay, sige, at manalangin na po tayo kasama na ng offering natin. Again, happy anniversary, 4 years na. Okay, at pag-pray natin mabuti ang mag-asawang ito. At sa simpleng buhay, trabaho na meron sila, ay nag-enjoy sila at patuloy silang binibless ng Panginoon. And one day, kung loobin ng Panginoon ay mag-miracle ang Panginoon sa bahay bata ni Jenny, pagkalooban sila ng mga supling, okay? Kasi ang nakikita natin lahat may buntot eh. At iba-iba kulay ang nakikita nating anak-anakan nila. Puro pusa eh. Okay, manalangin na po tayo. Let's pray at sa ating pong pagtatapos. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw ng linggo na kami po ay nakapaglingkod. At tatapusin po namin ang buwan ng Agosto o ng June na ito, o July, Panginoon, na kami ay naging tapat at nagamit po ninyo sa ministry. Maraming salamat din, Panginoon, maging sa taon na pinagkaloob nyo kay Brother Cyril, Sister Jenny, sa kanila pong pagsasama bilang mag-asawa. Salamat po sapagkat minsan sa buhay po nila ay naayos at naituwid ang kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na gawin niyo po ito sa mga nagnanais na maayos ang kanilang pamilya. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, ay patuloy niyo pong igawad ang inyong basbas, ang inyong pagpapala po sa bawat isa sa amin. Lisanin namin ang lugar na ito na taglay namin ang kapangyarihan, ang inyong masaganang pagpapala po sa amin. I-bless din po ninyo ang mga perang nalikom, gamitin niyo ito sa inyong gawaing patuloy. Marami pa kami mga kaluluwang maabot. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen at Amen. Again, Hans, maraming salamat na kasama ka namin. Kamayan po natin ang bawat isa. God bless you and good morning.